Magandang buhay, Pilipinas! Magandang buhay, mga ka-okay! Andito ngayon si Coach Manny para pag-usapan natin ang physical fitness. At ano ba yung physical fitness na yan? Na nagmula sa dalawang salita, physical and fitness. Of course, yung physical, alam natin yan, na ito ay patungkol sa ating katawan, itong body. Itong physical na pangangatawan na to. At syempre, yung fitness, sabi, it is the condition of being healthy or physically fit. Kumbaga, katawang listo, gising, masigasig, energetic, maliksi. Ayun ang physical fitness. Pero ngayon, puntahan natin yung kahulugan ng physical fitness. Ang sabi, physical fitness is the ability of the body to do day-to-day or everyday activities without undue fatigue and still has time to do leisure activities and meet emergencies. At ano ba, naintindihan nyo ba? Maliwanag ba yun? Okay, papaliwanag natin para mas lalo nating maintindihan isa-isa. Okay. Ang ibig sabihin daw ng physical fitness ay meron tayong kakayahang gawin ang pang-araw-araw na mga activities o gawain. At ano ba yon, di ba? Kung wala kayong tubig, mag-iigib ka, magsasaing ka, kung marami ang mga damit, maglalaba ka, at kung ikaw ay atleta, or kahit hindi ka atleta, kailangan mong mag-exercise. Yan ang mga daily activities mo, at ikaw ay uutusan na bumili ng suka, ng patis, at ng kung ano-ano pa. Ayun, di ba? At kung ikaw naman ay nagtatrabaho, anong occupation mo? Ikaw ba ay kargador? Ikaw ba ay pahinante? O magsasaka? O karpintero? Construction worker? O nag-uopisina ka? O nagtatrabaho ka sa Jollibee? O sa McDo? Ayan. So, yan yung mga, pati yung mga trabaho. Nagagawa mo yung trabaho at yung mga daily activities mo. Yung mga gawain mo na hindi ka masyadong napapagod, meron ka pang natitirang lakas. Sabi, without undue fatigue, meron ka pang natitirang lakas para magawa mo yung mga leisure activities. At ano naman yung mga leisure activities na yun? Diba? Ito yung ating mga libangan, kagaya ng paglalaro ng basketball, ng volleyball, ng softball, ng kung ano-ano pa mga laro, pagsasayaw, pagkanta, meron ka pang lakas na nakakatawa ka pa, nag-i-enjoy ka pa, di ba? Kaya mo pang mag-enjoy, hindi yung, pag may nakakonting trabaho, hindi na makagulapay, pagod na pagod, di ba? Tulog agad, mga ganon. So, nagagawa mo pa rin. And sabi, huwag natin kalimutan yung huli. And meet emergencies. Emergencies. Ano ba yung mga emergencies na yan? Nadulas yung kapitbahay mo, kailangan itakbo sa ospital, sasaklolo ka, di ba? Yung asawa mo, manganganak, itatakbo mo sa ospital, di ba? Kung nasunugan ng kapitbahay mo, tutulong ka para maghakot ng gamit, mga emergencies yan. Kung habulin ka ng aso, makakatakbo ka. At kayang-kaya mong iwanan yung aso. Napakarami mga emergencies na bumagsak ang rep na salo mo. Yan mga ganyan. Yan ang mga emergencies na kayang-kaya mong gampanan. So naintindihan natin, yun ang ibig sabihin ng physical fitness, na nagagawa mo ang yung pang-araw-araw na gawain, pero meron nakakapagsaya ka pa. Nagagawa mo pa yung ibang mga libangan. At kung may mga hindi inaasahang pangyari, kaya mong sumaklolo. So yun ang ibig sabihin ng physical fitness. O pag sinabing kayo physically fit, magagampanan mo yung bagay na yun. Okay, ngayon naman, pag-usapan natin, how to achieve physical fitness. Paano ka magiging physically fit? Siyempre, eto yun. Kailangan mo ng food, pagkain, So ano yun? Ito yung nutrition. Pero kailangan ikabit natin yung salitang proper nutrition. Tamang pagkain, hindi pwedeng basta na lang kain ng kung ano-ano, hindi pwedeng puro karne na lang ang kinakain nyo, hindi pwedeng puro tuyo, kailangan balanse, proper nga proper nutrition, kailangan tama yung mga kinakain mo sa araw-araw, at kailangan matuto kayong kumain ng gulay at prutas, di ba?
At iwasan natin ang pagkain ng junk foods. Ayun. So, naintindihan nyo ba? Proper nutrition. Kailangan tamang pagkain, hindi lang kain ng kain. At ano pa? Paano natin ma-achieve? Exercise. Ehersisyo. Diba? Alam naman natin yan na kailangan ng tao yan sa araw-araw. At kailangan ikabit natin yung consistent exercise. Anong ibig sabihin? Kailangan tuloy-tuloy, regular exercise na palagi mong gagawin. From moderate to vigorous. Ganun ang pag-exercise. Siyempre, light muna hanggang patindi ng patindi. So, ganun ang tamang exercise para ma-achieve natin yung physical fitness. At yung pangatlo, para natin ma-achieve ang physical fitness, ito yung rest o yung pahinga. So, kailangan ikabit natin yung salitang sufficient rest. Tamang pahinga. Dahil hindi pwedeng trabaho. Dahil pag trabaho ng trabaho, maaring bumigay ang katawan natin. Hindi rin tayo physically fit. Di ba? Kaya kailangan balance rin ang ating pagtatrabaho. Kailangan din na mayroong pahinga. So, ayun yung tatlong bagay para ma-achieve mo yung physical fitness. Ayun. At kung i-apply natin to sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw, di ba? Ano ba ang maiitulong nitong physical fitness na to? Ngayon, eto, kung hindi ka physically fit, ano mangyayari sa'yo? Mahina ang katawan. Madali kang magkakasakit. Di ba? Yung pera mo mapupunta sa ospital. Ngayon, pag mahina ang katawan mo, pati ang isip mo wala sa kondisyon kasi iniisip mo yung sakit mo. Iniisip mo yung kahinaan ng katawan mo. Kaya ano mangyayari? Hindi ka magiging productive. Meron kang mga bagay na hindi mo magagawa. Limitado yung mga kaya mong gawin. Pag gano'n na nangyari, ano ang mangyayari? Paano mo makakamit ang iyong mga pangarap? Paano ka yayaman? Di ba? Ayun, kaya importante na kailang sikapin natin na tayo ay maging physically fit. Ayun, at ngayon pag-usapan natin yung mga components ng physical fitness. Meron niya mga components. At ano yung components na yan? Ito yung mga sangkap ng physical fitness. At ito ay nahahati sa dalawa. Ito ay 11 components, pero ito ay nahahati sa dalawa. Ito yung tinatawag na health-related components at skill-related components. Pero, okay, abangan nyo, yan ay pag-uusapan natin sa aking next video. Kaya abangan nyo, okay, sana'y meron kayong natutunan doon sa ating lesson sa physical fitness. Maraming salamat sa inyong panonood at sana'y may natutunan kayo at nag-enjoy kayo. God bless you all. Bye-bye!